Hallelujah, praise God! Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magandang umaga po sa ating mga kapatid na nanonood sa kanilang mga tahanan. A blessed morning po. Again, good morning po! Amen! Hallelujah, Lord God! Ayan mga kapatid, tapikin po natin yung mga katabi natin at batiin po natin sila ng isang magandang umaga. Hallelujah, Lord! Yes, Jesus, Ikaw ang aming hinahanap, Panginoon. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasama. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig. Yes, Lord. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di ba kontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di ba kontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama na tayo'y malaya na. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa darang kasiyahang tunay na nadarama ko. Wala na nang mas hihigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na nang mas hihigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag
kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Yes, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Tunay na Ikaw lamang ang aming hinahanap sa aming mga buhay, Panginoon. Wala nang mas hihigit sa iyo, Lord God. Hallelujah. Sa umaga na ito, kami lumalapit sa iyong trono, Panginoon. Dinggin mo ang tinig ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo na ang mga anghel sa langit na sumabay sa aming mga awitin. Nagbumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalangin sa piling mo. Aming
Hallelujah. Patuloy po natin purihin yung pinakamabuti, yung pinakamakapangyarihan, yung pinaka-the best na Diyos sa lugar na ito. Hallelujah! Huwag kang pumayag na hindi mo mapangiti ang Diyos sa umagang ito. Huwag kang pumayag na hindi mo maagaw ang atensyon ng Diyos sa umagang ito. Huwag kang pumayag na hindi mo mapangiti ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Lord, inaalay po namin ang aming buhay sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin sa umagang ito. Hallelujah! Ikaw yung pinaka-the best sa umagang ito. Ikaw yung pinaka-mabuti sa umagang ito. Ikaw yung pinaka-mapagmalasakit sa umagang ito. Ikaw yung pinaka-mapagpapagpatawad sa umagang ito. Ikaw yung Diyos na pinaka-mapag-provide sa umagang ito. Ikaw yung Diyos na hindi nagsasawa sa amin. Ikaw yung Diyos na hindi nagsasawang umintindi magpatawad sa amin. Hallelujah! Kulang yung aming mga salita. Kulang yung aming mga sigaw. Kulang yung mga kamay namin para pasalamatan ka, para pumurihan ka sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, sa buong linggo na nakaraan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Come on Church. Patuloy po natin palakpakan ang Diyos sa umagang ito. Mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, banal ang Diyos, tapat ang Diyos. Hallelujah! Walang ibang mabuti sa lugar na ito kung hindi ang Diyos. Hallelujah! Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Walang hihigit sa iyo, Lord God. Wala ring hihigit sa iyo, Panginoon, sa aming buhay. Walang hihigit sa iyo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, yung pinaka-the best, Lord God, sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Lord God, sa banal mong presensya sa umagang ito. Ramdam na namin, Panginoon, nakasama ka namin sa umagang ito. Ramdam na namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung pagyakap mo sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, dahil, Panginoon, malaya kaming nakakasamba sa iyo. Malaya kami, Panginoon, na mapapupurihan ka. Malaya kami, Panginoon, na nakapagbabasa ng mga salita mo, Panginoon. Di katulad sa ibang lugar, Lord. Gustong-gusto nila, uhaw na uhaw sila, na maparangalan ka, mapapurihan ka, pero binabawal sila, Lord God. Pero dito sa lugar na ito, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Cabiao, Lord God, malayang-malaya kami, Panginoon, na nasasamba yung pinakamakapangyarihang Diyos, yung pinakabanal na Diyos, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, yung pinaka-the best, na nasamba ka namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Na naranasan namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo, naranasan namin, Panginoon, yung presensya mo, yung restoration, Lord. Hallelujah! Salamat, Lord God. Pawing-pawi lahat ng pagod, pawing-pawi lahat ng mga sitwasyon na hindi namin nagustuhan, Lord God, sa umagang ito. Salamat, Lord. Restored kami, Panginoon. Kaya naman po, Lord God, maraming salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan, sa mga sinasadya man ito o hindi sinasadya, Lord God. Ikaw pa rin, Panginoon, yung the best na Lord na nagpapatawad, na umuunawa, na nagmamahal sa amin sa kabila ng aming kapalpakan, sa kabila ng aming mga nagagawa, Panginoon. Patuloy na hindi namin nagagawang perfecto lahat ng pinagagawa mo, Panginoon. Pero patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, yung nagbibigay ng direction sa amin, ikaw yung nagbibigay ng lakas sa amin para kahit paano magawa namin, Panginoon, yung pinagagawa mo sa amin, Lord God. Kaya, Lord God, salamat, Lord, sa umagang ito, sa isang linggo, Lord, na kami, Panginoon, ay pinrovide mo lahat ng aming pangangailangan, lahat ng transaksyon namin, lahat ng kagalingan namin, lahat ng lakas namin, lahat ng kapayapaan namin, Lord God, galing sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, kinikilala ka namin sa umagang ito, Panginoon, lahat ng meron kami dahil sa biyaya at habag mo lamang, Lord God. Kaya naman po sa umagang ito, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, and we declare favor, provision, Panginoon, blessing, Lord God, healing and restoration, Panginoon, sa lahat ng mga nahihirapan, nabibigatan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, at hindi namin pinapayagan
anumang karamdaman, kalugihan, kalungkutan sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, sa umagang ito, na kaya mong baguhin yung sitwasyon ng Pilipinas, Lord God. Sa kabila ng banta ng The Big One, sa kabila ng kabila, Panginoon, yung paggalaw ng lupa sa buong Pilipinas, sa kabila, Panginoon, ng magulo yung aming gobyerno, Lord God, ikaw ay natitira na yung pag-asa. Ikaw, Panginoon, yung aming tanging pag-asa. Wala nang iba, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Pinagtitiwala po namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Ang aming sitwasyon, Lord God, sa Pilipinas na ito, Lord God. Maraming salamat po. Maging sa anak mo, Lord God, na kagamitin sa umagang ito, Panginoon. Patuloy niyo po siyang punuin ng iyong kapangyarihan. Patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang taong ito. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng favor. Patuloy, Panginoon, anointing, Lord God. Ipagkaloob niyo sa kanya. Fresh revelation, Lord God. Ang inyong ipagkaloob sa kanyang Panginoon. Hallelujah. Ikaw yung maging tagapagsalita sa umagang ito, Lord God. Favor, Lord God. Hallelujah. At yung mga salita mo, Panginoon, na mahayag sa umagang ito, Panginoon, magbigay ito sa amin ng tamang direksyon, magbigay ito ng liwanag, Panginoon. Hallelujah. At ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng pagtaas ng aming pananampalataya, pagkakilala sa inyo, Panginoon. Pagpataas ito ng relasyon sa inyo, Lord God, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, ma-share namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapitbahay, sa aming ka-schoolmates, sa aming katrabaho, Panginoon. Ang mga tauhan, Lord God, yung mga salita mo, Panginoon, lalong-lalo na sa panahong ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Yung pinaka-the best, hallelujah, yung palakpak, ialay natin sa umagang ito sa ating banal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Good morning, church. Good morning. Naantok pa yata. Good morning, church. Good morning. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, kung pagmamasdan natin ang nangyayari sa paligid natin, talagang malulungkot ka, madidepress ka, mawawala ka sa focus. Pero pag kay Lord ka nag-focus, may pag-asa kay Lord. Kasi sa panahon ngayon, ang daming banta, di ba? Ang daming nangyayari. Pero dahil mabuti ang Diyos, ilagak natin sa Diyos yung ating alalahanin. Amen? Sige pa, patuloy po natin sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Mga kids, tinatawagan ko na po dito sa harapan para ipanalangin. Mga kids, mga bata, ipa-extend po natin yung ating mga kamay. Patuloy nating papurihan ng Diyos sa mga batang ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy natin pinapasalamatan, pinaparangalan, pinapapurihan ka namin sa mga batang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga batang ito. Patuloy silang handang makinig, handang sambahin ka sa murang edad nila, Lord God. Ay nakilala ka nila, patuloy ka nilang nais makilala, Lord God. Patuloy niyo pagpalain ito, Panginoon, yung mga salita mo na naririnig nila, yung mga salita mo na pag-aaralan nila, Panginoon, ito'y tumubo, ito'y mag-multiply, ito'y mag-ugat at maglabong sa kanilang mga buhay, Lord God. At pagdating ng tamang panahon, Lord, magtindig ka, Panginoon, sa mga batang ito ng mga bagong leader, mga bagong magagamit mo, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God. Salamat po, Lord, sa mga batang ito. Patuloy niyo po silang ingatan, protektahan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Patuloy silang maging pagpapala sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Patuloy silang maging kaaliwan dito sa church at sa kanilang mga magulang, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy niyo po silang bigyan ng malakas na kalusugan, Panginoon, divine protection, Lord God, and favor, Lord, in Jesus' name. Maging sa halaga na aming nalikom sa umagang ito, patuloy ka po namin pinaparangalan, patuloy ka po namin sinasamba sa lahat ng halagang ito, Panginoon. Patuloy namin kinikilala, Lord God, na kung hindi ka naman nag-bless sa amin, kung hindi ka naman una nagbigay sa amin, hindi naman kami makapagbabalik sa inyo, Panginoon.
Patuloy, Lord, na kinikilala namin ito na uri ng pagsamba, pagsunod, at banal na pagkatakot sa inyo, Lord God, lahat ng ginagawa namin ito. Patuloy, Lord, na favor sa lahat ng nagtatrabaho, favor sa lahat ng ninegosyo, Panginoon, promotion, salary increase sa lahat ng mga nagtatrabaho sa abroad, sa local, Panginoon. Patuloy na maraming transaction, Panginoon, sa lahat ng mga nagdinegosyo. And Lord, protection, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, bro. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, maging sa lahat ng mga nakikinig, nanonood. At welcome sa ating bisita po ngayon at sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating bisita po sa umagang ito. So, hindi po na ipag-pray yung nakaraang may birthday po at anniversary. Pwede pong tawagan ngayon yung ating celebrant, si Ate Joanne, ngayon Sunday. So, Ate Joanne, dito po. At yung mga nagbe-birthday mula 1 hanggang katapusan nitong October po. Sige po, lahat ng may birthday. Mula 1. Yan. Ba, may birthday? Ba, okay. Sige, mula 1, anniversary po. Meron po ba? Okay. Oo. So, 3. So, extend po natin yung ating kamay sa may birthday this month. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka namin na pinapasalamatan, pinapupurihan sa umagang ito sa buhay ng aming mga kapatid na magse-celebrate, Panginoon, ng kanilang kaarawan sa buwan na ito. Tunay na ito ay tanda ng kabutihan, tanda ng katapatan mo sa kanilang mga buhay, ang panibagong taon. Kung paano mo silang sinamahan, pinagpala, sa mga taon na lumipas ng kanilang buhay, ang panibagong taon ay ang aming dalangin ibayo at higit pang pagpapala, ang patuloy na ipagkaloob mo sa kanilang mga buhay at yung bithiin ng kanilang mga puso, Panginoon, ito may maging personal para sa kanilang pamilya. Dalangin ko, bigyan nyo ito ng kaganapan para sa karangalan, kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen, Amen. Happy birthday. Sige. So, happy birthday, Ate Joanne. Ngayong araw ng Sunday, birthday ni Ate Joanne. Kaya sabi ko, Ate Joanne, huwag kang aalis, pakakainin kita tanghalian. Sige po. Welcome po natin si Pastor Warren. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor. Good morning sa bawat isa. Good morning, Kabyao. Good morning, leaders, members. Welcome ang bawat isa at sa mga sumusubaybay at nanonood sa World International Ministry Kabyao. Good morning. Hallelujah. Be excited dahil lang may mensahe sa umagang ito ang Panginoon. Amen. Kaya hingin ko ang inyong oras, kalating oras na ito, plus 1 hour, bali 1.5 hours. Amen. Makinig tayo dahil alam ko may magandang mensahe sa bawat isa sa atin. To encourage us, to lift us, para itaas ang ating antas ng pananampalataya, panalangin ni brother, no? Hallelujah. Amen. Ang panahon ngayon nagbabago. Amen. No? Ano bang mga narinig natin ngayon? Mostly lindol, ano? Mga pagyayanig. Baha, no? Doon sa unang lindol na mabigat sa Masbate, sinundan sa Cebu, tapos sa Cebu, sa Davao, bawal daw dito sa ano? Bawal na bawal sa Kabyao. Amen? In Jesus' name. At lalo wag na sana sa NCR, sa Manila, ano? So yan ang mga pangyayari, no? May mga lindol. Tinamaan ng Pilipinas. Actually, lindol, normal yun. Na nangyayari talaga sa bawat taon. Hindi lang natin minsan naramdaman sa Pilipinas, sa buong mundo. Kasi may scientific, yung explanation. But we are in the church, we will explain about it, about the spiritual aspect naman. Bakit nga ba may lindol? So yan ang mga nangyayari, no? So pinaghahanda tayo sa the big one. So ayaw ko sana yung big one kasi ayaw ko marinig yan. Gusto ko si Jesus lang marinig. But we are talagang totoo eh. Nangyayari talaga.
at na mangyayari, even the Bible speaks about it, at mangyayari talaga. Ang Diyos na mismo nagsabi, mambabasa natin mamaya. Yan ang nangyayari dito sa Pilipinas. Pero yung bago nangyari yan, nangyayari sa Bible. Diba? Natandaan nyo, nung bumaba ang presensya ng Diyos sa Mount Sinai, no? Ang presensya, alam mo bang presensya ng Diyos pag bumaba, manginig ka sa takot o awesome, or manginig ka sa, maaring mag-worship ka, o depende kung anong laman ng puso mo. No, nangyari yan sa panahon ni Moses sa Exodus. No, mayroon pa dito sa kay Jesus na time nung namatay si Jesus, no? Ito ang kagandahan naman. Good news naman to. Nung pagyanig, nagkaroon ng break, nagkaroon ng separation, nagkaroon ng the old has gone and the new has come. Wow, no? Power of redemption. The old covenant was ended nung panahon ni Jesus, nung namatay siya, no? Nung ibinigay niyang spirito niya. Ito naman sa pag-resurrection niya man, nung nabuhay naman siya, bumaba naman ang anghel, nagkaroon naman ng lindol na malakas. Ito naman sigaw ng victory, no? Victory over death, no? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Lahat ng mga nanampalataya kay Jesus, magkaroon ng buhay. Totoo talaga ang ating pinanampalatayahan. Totoo ang ating paniniwala. Hindi sayang. Grabe, no? No, may mga pagyanig dito din sa Acts, nangyari din kay Paul and Silas. Nung sila'y kinulong, grabing persecution sa kanila, kinulong sila. Dumating ang anghel, nagkaroon ng presensya, nagyanig. Si Paul and Silas, alam mo, pagyanig, nagresulta ng freedom. Na-break ang mga chain nila. No? Grabing mga milagro na ito. Yan ang mga resulta ng pagyanig sa Bible. So, hindi ibig sabihin na naglindol, nagyanig, ay talagang matakot ka. Dito, ang resulta ay freedom. Hallelujah, lumaya sila. Basahin natin ang salita ng Diyos, pwede tayong tumayo. Ito'y pagalang. Ito'y sa Hebrews matatagpuan. Let's say, basahin natin Hebrews 12 verse 25. Tuloy-tuloy, sabay tayo, let's go. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa, hindi makaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing alisin na ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumatanggap tayo ng isang karyang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Isang verse pa, no? Sa Matthew 7. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umuulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi naigiba ang sapagkat nakatayo iyon sa bato. Pagpalahit ang salita ng Diyos, let's pray. Panginoon, we come to your throne, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo at naniniwala that you will give us revelations. Speak to us today, Lord God. Buksan mo aming isipan, puso, Panginoon. Makarinig kami ng fresh anointing, fresh revelation from you, Lord. Speak to us, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, at ikaw lamang makita, maramdaman, magmanifest sa aming kalagitnaan, at ikaw lamang maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Cover us with your precious blood. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang may taas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. There are so much earthquakes, lindolls. So ano bang reaction mo pag may lindol? Maaari bang magpanik ka? Ano kayang isipin mo pag may dumating na mga lindol sa buhay mo? Hindi lang ito pag-usapan physical na lindol. May mga lindol sa buhay natin. Relationship,
No? Financial, emotional, spiritual. No? So dito tayo mag-focus. So marinig natin yung salitang stability, no? Katatagan, no? Shifting. Marinig natin mamaya. Shipping, shaking, power. No? Presensya ng Diyos, power. Presence of God, power. Purpose, ano ba? Bakit may mga pagyanig? So itong title natin, Unshakable Kingdom in a Shaking World. Pwede bang pakibasa ng malakas? Ano sa Tagalog? Tagalogin mo, Brad. Ang kariyaang hindi nayayanig sa mundong nayayanig. No? Yan ang Tagalog niya. Ang kariyaang hindi nayayanig sa mundong nayayanig. Totoo ba yon? Do you agree? The world is shaking. I-shake mo ang kapatid mo, ganun mo. Alugin mo nga. Hallelujah. Shake, shake, shake. Talagang totoo. Nayayanig. Hindi lang physical na mundong ito, kundi minsan ang mental mo, ang financial mo, ang relation nyo, kamusta kayong mag-asawa? Nayayanig ba? Yung pag-aaral mo, financial mo, wala ka pang bayad minsan sa tuition, no? Nag-aabang ka kung sino ang Ang business natin, kamusta? Nayayanig ba? Ang pananampalataya natin, nayayanig ba? Yan ang mga katanungan. Kaya kung tanong kita kung yumanig man ngayon, ano ang gusto mong maiwan? Kung mawala man ang lahat, kung niyanig man, ano ang gusto mong maiwan sa buhay mo? Asawa ba? Sarili mo lang. Anak ba? Sino gusto mong mauna? Kung may kukunin man. So, unshakable kingdom. Hallelujah. Ang ganda ng binasa natin kanina. It's a very futuristic. First time ko mag-preach about the future. Pero nangyayari. Ang Hebrews ay sinulat. Maaaring si Paul, sabi sa binasa ko. Maaaring si Barnabas, hindi nila alam. Ang mahalaga, inspired by the Holy Spirit. Inspired siya. No? Sinulat siya because of the persecution ng itong konteksto nito about verse 12. Sa verse 11, sa chapter 11 about faith, lahat ng heroes of faith sinulat doon. Pagdating sa 12, no? Ang Hebrew sinulat dahil grabing paghirap ng mga Kristiyano. Gusto nilang bumalik sa kanilang religious belief dahil inuupakan sila kinakahatay sila, no? Talagang grabing persecution. So tumataas ang endurance, ang faith. So kaya sinulat 'yun. Kaya sinabi dito sa isang verse ito, yayanigin ko lamang, hindi lamang ang lupa, pati ang, imagine mo, pati ang langit, nangyari na kaya yon. Hindi kita masasagot. Malaga ngayon. So yan ang pag-usapan natin, unshakable kingdom. Ano ba unshakable kingdom? Kariyang hindi nayayanig. Pero ang mundo, nayayanig. So tayo yun. Everything, sabi ng tito ko, si MacArthur, namatay na to. Mamatay lang yata, Brad, no? Siya ba yung namatay? Last 2 months ago. Everything built on man will fall, but everything built on Christ will last forever. Lahat daw na nilikha na galing sa kamay ng tao, nasisira, nayayanig, nalilindol, na bumabagsak, na bubroken. But ang galing kay Kristo Jesus will last forever. Hallelujah. Yan ang maganda Yun ang encouragement dito. Actually, ang verse nito ay about warning. May warning siya, pero may promise siya. Yan ang kagandahan sa Panginoon. The world will shake, but God has a purpose on it. Amen? Ang mundo ay nayayanig, but ang Diyos may purpose. Kaya tandaan natin ang 3 P, purpose. Una, doon kay Moses, ang kanyang presensya. Ang pangalawang P, power. Ang pangatlong P, purpose. Ano bang purpose, no? May mga purpose 'yan. Bakit minsan may mga pagyanig sa buhay natin? May mga lindol, may mga trials, may mga sakit, may mga karamdaman. Ano talaga ang purpose? Ano bang makikita mo? May mga aksidente. Ano ba ang unang tanong mo?
Pag may mga nangyayari, Lord, anong mensahe mo? Bakit ako dumating sa puntong ito? Amen? Bakit kami nag-break ng girlfriend ko? May mga ganon. Kaya dapat ang question mo agad, hindi ka mag-panic, don't panic. Pray. May 3 P ulit. When there is a earthquake, when may mga trial sa buhay mo, don't panic. It is not a punishment. Ang magandang reply mo, pray. Amen? Amen? And sabi na sa English, no? At the time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Grabe to, no? At nangyayari. Pag sinabi ng Diyos, nangyayari at nagaganap. Ang tanong, handa ka na ba? The world once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, sana ba yung ano ko kanina? Pero mga, Brad, yan. Yan o. Nalantay na to eh. No? Kanina fresh pa to eh. Pag inanon ganon mo, inayog mo no. O yan o. May nalalaglag. Di ba? Pag inaalog-alog ang buhay mo, ano kayang nalalaglag na kasalanan? Ano kayang masamang relasyon? Pag naalog ang buhay mo, minsan dumadanas tayo ng pag-alog sa buhay para tanggalin. Anong tanggalin? Alisin ang hindi karapat-dapat sa buhay natin. Amen. Shaking, it will result purification. Amen. Agree ba kayo doon? Purify. Huwag mo i-misinterpret na punishment agad. Ang Diyos natin, ako naniniwala, na hindi niya gusto na i-punish ka. Tanda mo lang ang isang P, purification. Paglilinis, sabi ni Pastor, nililinis. Mga may shipping. Sa barko, shipping kasi. Shipping. Mga toka ba? Mga tok. No, sa barko, shipping. Shipping. May shifting. Mga terms ko, tandaan nyo ha. Shaking. Pag may shaking, there is shifting. No? May pagbabago. May shifting. May restoring. May shipping. Sabi ng tito ko, namatay na rin to. Bakit nauna sila? Mga magagaling pa naman to. No? Crisis reveal your foundation. Ang mga crisis daw ay ipinapakita ang iyong pundasyon. Ipinapahayag. When everything else fails, you will discover where your faith truly stands. Sabi ng tito ko. Namatay na rin si tito. Sayang. Yun pa naman pinakamagaling. Ang krisis ay nagbubunyag ng iyong pundasyon. Kapag ang lahat ay nabigo, doon mo makikita kung ang iyong pananampalataya ay tunay na matatag. Amen? Agree ba kayo sa sinabi niya? Ang panahon ng krisis ay parang lindol. Inuuga nito ang lahat ng hindi matibay. Hallelujah. Alam mo, ang lindol sa buhay natin, minsan, sabihin natin trials, no? Ini-expose niya. Hindi gusto ng Diyos na baliin ang malalakas, kundi pinapakita ng Diyos kung saan ang mga mahina ng buhay natin. Amen? Yan ang purpose ng na mga pag-alog sa buhay natin para makita natin kung saan ang weakness pa natin para ma-restore. Di ba? Para gamutin. Kaya may sakit para may gamot eh. May mga pagkalugi para matuto tayo. May mga nasira
para ayusin. Amen? May baha para ma-expose ang korupsyon. Amen? Hallelujah. Kaya kung di nagbaha, na-expose kayang korupsyon, na-expose ang weakness ng Pilipinas, ang mga politicians sa Pilipinas, extremely corrupt. Grabe. Pro-reflection din yan ng church. Meaning ang mga church, mga Kristiyano, mahinang nilalang din. Nagre-reflect din yan sa labas. Kaya kamusta tayo kapatid? How? Kamusta ang integrity natin? Kamusta ang honesty natin? Kamusta ang paglilingkod natin? Okay pa ba? Hallelujah. It reveals, pinapakita, ipinapahayag, display ang ating kahinaan. Minsan na mga trials, na mga lindol, na mga pag-alog sa buhay natin para maramdaman ka ba? God wants to awake every one of us. Gusto ng Diyos gisingin ka kapatid, na saan ang iyong pundasyon, saan nakasalalay. Minsan pag marami tayong pera, wala lang. Hindi tayo matatagpuan sa church. No? Magandang business. Magandang lahat sa smooth na smooth. No? Ang panglabas, maganda. Pero ang loob, bulok. Ang loob, gutom na gutom sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Ang espiritu, wow na wow. Walang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya minsan may pagyanig upang awake ka, buhayin ka, gisingin ka ng Diyos. Tulog ang mga panampalataya, tulog ang mga paglilingkod natin sa Diyos. That's why sometimes there is awakening. There is shaking, no? Alugin ka para mawala, matanggal ang hindi mga karapat-dapat, katulad kanina, no? Mga laya na, mga wala na, mga relasyon na hindi tama, dapat matanggal to purify us. Mga ginagawa natin sa buhay natin na hindi tama, mga practices natin na hindi tama, mga pananaw natin sa buhay na hindi tama. Minsan there will be shaking so that you will be purified. Gusto ng Diyos malinis, maayos, matatag ang bawat isa sa atin. No? God allows shaking to reveal what is real and remove what is temporary. Agree ba kayo dyan? Hallelujah. Kasi marami tayong bit-bit sa buhay natin, marami mga temporary, mga priority, mga attachment. So much attachment, no, sa buhay sa mundong ito. Pera, posisyon, kayamanan, no, connection. No! It will come past. Lilipas mga yon. Pero ang mahalaga sa Diyos, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtiwala sa Diyos. Kamusta? Kaya may shaking. God allows shaking to reveal what's real. Ano bang totoo? No? Kaya sabi nga, narinig ko, ang totoong kaibigan, sa panahon na ikaw ang may karamdaman, nagdudusa, nandun pa rin ba sila? Sa panahon ng chaos, kamusta ka? Lumalalim ka ba sa Panginoon? Lalo na sa panahon ngayon, o binabaliwala lang natin? May nangyayari sa Davao, sa Cebu, sa Masbate. Kamusta ka? Lumalim ba ang pananampalataya mo? O natakot ka lang? O may ginawa ka na hakbang? Lord, forgive us. Kinausap mo bang Panginoon? Naging seryoso ka ba sa iyong pananampalataya o wala lang? O antayin mo pa na darating sa kabyaw? Huwag naman. I pray and hope and pray. Praying na hindi darating sa atin, no? Sa kabyaw. Huwag na po. Ilayo-layo na lang. Kaya bibili akong mamaya ng bigas, 3 sako.
Who knows? Ang Diyos lang talaga nakakaalam, ano? Pero maghanda ka, kapatid. Hindi ba? Huwag yung nagpanik ka. Huwag panic, pray, and prepare. O may pa rin, prepare. When there is shaking, be prepared. Are you prepared? Spiritually, emotionally, physically, financially, are you prepared? So be prepared. Pray and prepared. Shaking expose what is weak, not to condemn but to restore strength. Amen? Yan ang maganda dito eh. May shaking para ma-expose sa mga kainaan, ma-expose sa mga weakness natin, ang mga kakulangan natin, ang mga utang natin, ang mga hindi dapat gawin, no? Ma-expose. Yan ang purpose niyan. Para makita kamusta ang standing mo, kapatid. May mga break up minsan. May mga hindi maganda sa buhay natin kaya inaalis eh. Ini-expose eh. Pero ang maganda talaga sa Diyos, itong good news eh. Shaking. Not to break you. Maybe you bend you. It will bend, but not to break. Ang kagandahan nito eh, di ba? Maring mano ka, maring mabend ka lang, huwag ka lang mabreak. Kasi pag mabreak ka, patay ka na nun. God shake kingdoms, nations, and hearts so that Christ may become our only stability. Ano bang stability? Katatagan. No? Sinishake ng Diyos ang mga kingdom, kaharian, nations. Even ang bansa natin, nasishake tayo eh. Sa korupsyon, sa mga masasamang ginawa ng ating mga leaders. There is shaking in leadership, no? Para ma-expose at para maniwala lang talaga tayo sa Diyos. Para lalong lumapit tayo sa Diyos. Amen? Hindi para i-criticize, kundi lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos lang ang matatag, si Jesus lang ang eternal. Si Jesus lang. Hindi yung pastor, hindi yung iglesia, hindi yung reliyon mo. Mawawala lahat yan, kapatid. Jesus alone. Hallelujah. Kung may mga pangyayari sa buhay natin, may mga disengagement, may mga disagreement, saan ka ngayon? May mga conflict, saan ka ngayon? Magtiwala ka pa rin ba kay Jesus? Yan ang tanong. Magtiwala ka pa rin ba? Lalo bang lalalim? May kinuha sa'yo. Example, buhay, pamilya, kamag-anak. Magtiwala ka pa rin ba? O lalong lalalim? Yan ang kagandahan, magandang ang mga dapat mga malalim na Kristiyano. Kung may mga sakuna, may victory, ano man ang pangyayari, matatagpuan sa church. Lalong lumalapit, no? Lalong lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Hindi may mga conflict minsan, may mga disagreement, nawawala agad. No? Yan ang malungkot. May mga conflict, nawawala. Minsan wala nga conflict, nawala na eh. Lalo na may conflict. Amen? May mga trials. Wala pa nga trials, nawala na. Eh may trials siya, anong kamusta ka? Lalong baka nawawala. Hallelujah. Kaya dapat nag-ano tayo eh. Dapat maging masipag talaga tayo. Especially sa gawain, no? Sa mga Bible study, lahat ng gawain. Kasi parang nagdideposito ka niyan eh. No? Kasi pagka in time sa mga trials, sa mga troubles, may withdrawin ka. Eh kung wala kang malalim na pundasyon. Kasi pundasyon yan eh. Kaya may discipleship eh. Kaya pag dumating ang alon sa buhay mo, tumatag-tatag ka naman. Lumalim, palalimin natin kapatid ang ating pananampalataya. Palalimin natin ang relationship natin kay Jesus. Hanapin natin, halukayin natin, magbasa tayo ng Bible. Yan ang encouragement ko sa inyo. Makinig ka talaga ng mga salita ng Diyos. Huwag mo sayangin kapag panonood ng mga telenobela, Korean nobela, mga kung ano-ano. Eh pagdating ng mga pagsubok, ngoy ka sa tabi, kasi wala ka eh. Wala kang itananin, mababaw ang pundasyon. Kaya pag dumating ang lindol, iyak ka.
panik ka. Dapat mga Christian, matatag, hallelujah, stable, malakas. No? Itong panahon na ito dapat mga churches, lalong gas-shine ba? Shining tayo. You are the light of the world. You are the salt. Itong mga panahon na ito, mga Christians, dapat nagpapadala agad ng mga relief, doon. No? Itong ganun mga pagkakataon natin to, dapat tayo nagsashine. Dahil may Kristo tayo Totoo ang ating sinasamba. Ating yun na yun. The unshakable kingdom has one foundation. Sigaw natin, basahin natin, Jesus Christ. Amen. The unshakable kingdom has one foundation. Itong kingdom, hindi natitinag, hindi nauuga. Nakarian si Jesus alone. Nawala na lahat. Si Muhammad namatay, si Confucius na dido. Lahat ng reliyon, itaya mo na. Jesus alone, raised from the dead. Hallelujah. Kaya magala ka, matuwa ka. Ang Panginoon natin buhay. Hallelujah. Ganon ka-encouragement yun Namatay na lahat. Lahat ng lumaban dito. Lahat na nagkumpetensya dito. Lahat ng kaharian. Babylon, Rome, Roman Empire, nasira sila lahat. Si Jesus ang nanatili. Grabe. Totoo ang pinanampalataya natin, kapatid. Kaya huwag ka magduda. Huwag ka parang hindi totoo. Totoong pinupunta mo dito. Si Jesus, ang ating tinataas, hindi yung reliyon natin, hindi yung Word International Ministry. Jesus alone. Hallelujah. Di ba na-preach si Pastor? Di ba sila ni Peter, lahat ng apostles, imagine mo 12 yun, nagpakamatay kay Jesus yun. Kung hindi totoo yun, kinatay, pinutulan ng liig, hinating katawan, binaliktad, sila ni Pedro, pinato na nakagano, hinati yan. Puro na ng palataya sila dahil na-experience naranasan nila. Si Jesus, grabe, hallelujah. Ikaw din, kapatid, huwag ka matinag sa mga pagsubok, mga lindol ng buhay, pinansyal, emosyonal. Huwag ka matinag. Ang ating sinasamba, ang ating pinaniwalaan, buhay na buhay. Jesus alone. No one can lay any foundation other than the one already lead, which is Jesus Christ. Amen. Praise God. The kingdom of God is unshakable because its king is unchangeable. He is the same yesterday, today, and forever. That is Jesus Christ. Hallelujah. Hindi nagbabago. Magbago na lahat, magbago ng asawa mo, magbago ng katabi mo. Ang Panginoon hindi magbabago. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Nandiyan siya. Are you ready? Are you willing? Willing ka ba? Every empire that ignore God has fallen. Yung sinasabi ko kanina, no? Ini-ignore nilang Panginoon. Bagsak sila lahat. Babylon, Rome, marami pang empire na mga powerful. Pag wala si Jesus, babagsak ka talaga. But the kingdom of Christ remain and expand. Hallelujah. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Believe it or not, Christianity expanded. Kahit saan sa mundong ito may mga Kristiyano. No, may mga missionaries. Kaya huwag ka maglupaypay. Totoong totoo ito. Totoo ang ating sinasamba. Pananampalatayahan. Sorry, yun, tumama. Hallelujah. Totoong totoo ang ating pinaniniwalaan. Hindi to joke. Buhay. Nagbigay ng buhay. Imagine mo, 12 disciples nga namatay lahat yun, except John. Iba, pinugutan ng ulo, iba niluto. No? Sinigang iba. Pero grabe. Talagang sila, nanampalataya sila. No? Naniwala sila, totoo talagang resurrection ni si Jesus alone. Yan ang ating pundasyon.
His role is not political, it's spiritual, eternal, and unstoppable. Hallelujah. Unstoppable. Say it with me. Unstoppable. Hindi mapipigilan. Amen? Are you excited? Hindi mapipigilan. Kaya huwag kang papigil, kapatid. Share the gospel. Share the gospel. Sabihin mo sa katabi mo, share the gospel. Share mo ang kabutihan ng Diyos kasi kung anong meron ka, totoo yan. Huwag ka magduda, nagsishare nga Muslim, ikaw pa. Magpatotoo ka na mabuti ang Diyos mo. Hindi natitinag. When your world shakes, remember Jesus never left his throne. Sabi ng pinsan ko, si Stephen Patrick. Si Stephen Patrick. Narinig niyan, magaling doon na preacher eh. No? When your world shake, remember Jesus never left his throne. No? Kung may mga pangyayari sa buhay natin, may mga kaganapan na hindi maganda, ang Diyos natin nakaupo sa trono, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan, hindi nagbabago ang kanyang paningin sa iyo. Never. Stay unmovable through worship and faith. No? May mga panyanig sa buhay natin, stay unmovable through worship and faith. He alone is my rock and my salvation. I shall not be greatly shaken. Huwag kang patinag. Worship, more worship. Sambahin mo lalo ang Diyos. Lalo mo siyang yakapin, lalo mo siyang hanapin. Lalo kang lalapit sa Kanya. Kasi yan nga sinisigaw ko, totoo ang Panginoong Hesus. Na nagbigay ng buhay sa iyo, nagpatawad sa iyo, nag-redeem sa iyo. Worship. Tataas dapat ang antas ng ating pag-worship. Tataas dapat ang antas ng ating paghanap sa Diyos. No? Tataas dapat ang antas ng ating attendance sa church. I encourage you. Imagine mo kami nga eh. Galing pa ng Manila, lumalapit pa dito para matagpuan ang presensya ng Diyos. Hindi kami nagsasawa by God's grace, ano? So I encourage you mga taga-Kabyaw, members, leaders, pag linggo-linggo, no deal. No big deal. No? Dapat nakaganon, nakatatak yan sa atin, nakapako, nakatali. Pag linggo, sa Diyos. Amen? Kasi yan pundasyon natin eh. Nagdideposito ka eh. No? Huwag magpatinag. Worship anchors you when fears try to shake you. No? Ang pagsamba sa Diyos, yan ang nag-aangkla sa atin. When fears try to shake you. Kung inaalog ka ng takot, niyayanig ka ng mga pagtakot ng pangamba sa buhay, ang sagot yan, pagsamba. Palalimin mo ang relationship mo sa Diyos. Kamusta ang relationship mo sa Diyos, kapatid? Kamusta ka, kapatid? Anong klaseng Kristiyano ka? Yung tumatakbo kapag may problema o yung tumatayo dahil kay Kristo? Nung pagyanig ba, anong reaction mo? Lumalayo sa Diyos o lumalapit sa Diyos? Faith does not remove the storm, but it helps you stand in the storm. Yun ang pananampalataya. Hindi nawawala ang pananampalataya dahil sa storm, kundi dito natatagpuan, nagpapatibay ng ating pananampalataya sa gitna ng mga pagyanig. The more the world shakes, the more your worship should rise. Yan sinasabi ko kanina, no? Lalong lumalalim ang ating pagsamba sa Diyos.
lalong lumalalim ang ating relationship sa Diyos. Kung may mga pagsubok, lalo dapat tayo lumapit sa Diyos. Kung may problema kayo mag-asawa, relationship, lalong lumalapit kayo dapat sa Diyos. Hindi yung, ikaw lang doon. No? Minsan, ang matatagpuan mo, misis lang. Hindi kaning lalaki lang. Kasi sila, war sila. Kung mindset ko, bahala ka. Basta sa church ako. Diba? Kasi alam ko, pag wala ako sa church, bugbugin ako ng kaaway. Lalong mawawala ako eh. Pumunta ka ng disco, ng beer house. Yan ang Muslim mga kalalakihan nangyayari. No? May problema, tatakbo doon sa kung saan-saan. Sa madilim. Lalong dumidilim ang buhay mo, kapatid. Di ba? Sa mga igpat-igpat. No? May problema kay misis, pupunta doon sa sa igpat-igpat. Hindi tama, kapatid. Dapat pag may problema, doon ka lalo sa church. No? Kahit gumagapang ba. May kaibigan nga ako, pasaway talaga yun. Pero pag linggo, nandun sa church. Yun ang konsuelo na lang, yun ang positive na lang eh. Kahit anong pasaway, Lunes hanggang Sabado. Minsan nagbibiraos pa. Pero matatagpuan pa rin sa church eh. Yan ang pasalamat ko na, pwede na rin. May pag-asa pa rin. No? Isang sa wala na. Diba? Imagine mo Lunes hanggang Sabado, pasaway. Linggo, dagdagan mo pa, wala na talaga. Kaya linggo nun, nandun makikita sa church. Pag Lunes, balik na naman. Pasaway na naman. Kaso, walang growth. Yun ang problema. Hindi lumalago. No? Pabugbog sa kaaway. Talagang bugbugin ka ng kaaway. Talagang kastiguin, ilatiguin ka ng kaaway. Identify ka na Kristiyano eh. Identify ka na Christian. You are identified na born again. Tapos lalayo ka pa. May tataka na, Brad, huwag ka nang lumayo. Lumapit at lalapit ka sa Diyos. Hindi ka na makawala sa Diyos eh. Pagandahin mo na ang buhay mo sa Diyos. Amen? Your stability does not depend on what around you, but who inside of you. You are. Sabi ko nga, yung mga bagay-bagay sa paligid, mga pangyayari sa mga paligid natin, maaaring relationship sa mag-asawa, sabi ko nga sa pinansyal, hindi po nakadepende panlabas. Importante ng loob. Kamusta? Kamusta ang relationship mo? Matatag ba? Stable ba? Tandaan mo, you are the child of God. You are the temple of the Holy Spirit. Claim it, believe it. You are empowered. May kapangyarihan ka. Minsan may mga pangyayari sa buhay mo, tatawag ka pa ng pastor eh. You are the child of God. You have the power. You have the power to resist the devil. You have the power to rebuke. No? You have the power to pray. Kayang-kaya mo, kapatid, kung alam mo lang. Mayroon ka niyan. Kung anong mayroon kay pastor na nagpapalayas ng demonyo, mayroon ka rin yan. Hallelujah. Just speak the name of Jesus. Sabihin mo ang pangalan ni Jesus. Lumayas ka karamdaman. Lumayas ka kahirapan. Lumayas ka masamang espiritu. Mayroon ka niyan, kapatid. Hallelujah. Naniniwala ka ba? Amen. Kung may sakit ka, ganun mo. Ginagawa ko yan eh. No? Hindi ka tatawag ka pa ng pastor. Si pastor sa Cabiao pa eh. Kami sa Manila kami. Kaya umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Our King is unshakable because His love is unconditional. Hindi natitinag ang ating hari, ang ating Diyos. Hindi naalog, hindi nayayanig. Ang kanyang pag-ibig, unconditional. Mahal na mahal ka ng Diyos. He will never leave you, He will forsake you. Sabi ng Romans 8:39, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Hallelujah. Nobody can snatch you in the hands of God. Nobody. Wala makaseparate sa iyo, wala makapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Hawak na hawak ka ng Diyos, kapatid. Mahal na mahal ka niya. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya galingan mo na. May nagmamahal sa iyo.
Ang jowa mo, maaaring iwanan ka. Ang asawa mo, maaaring iwanan ka. Pero ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka iwanan. Hallelujah. Hindi ka pababayaan. Hindi ka talaga bibitawan ng Diyos. Amen? Never. Sabi mo, never. Never. Hallelujah. Asahan mo yan. Mawala man ang lahat. Ngunit ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo nandiyan. Kailangan yan ang pagtiwalaan mo. Yan ang matibay na panangga ng mga shield ng mga Christian. Nothing can separate me from the hands of mighty God. Hallelujah. Nasa kamay ka na ng Diyos eh. Nasa kamay ka na ng Diyos. Nobody can snatch you. Nobody, hallelujah. God will not allow to snatch you in my hands, sabi ng Panginoon. Nobody, kahirapan, lindol, even angels nga, sabi pa dyan sa Romans na yan, kahit mga sakuna, lindol, anumang mga pangyayari sa buhay mo, kahirapan, lahat, walang makakaalis sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. The Lord is always attentive in you. Nakatingin palagi ang Diyos sa'yo. Binabantayan ka ng Diyos. Hallelujah. Bawat segundo ng Diyos ang nakatingin sa'yo talaga. Tutok na tutok ang Diyos sa'yo, kapatid. Huwag ka lang tumalon. No? Kasi nasa kamay ka na niya eh. Ang iba talaga, ayaw ko na. Nag-ano talaga ba? Gustong-gusto ng kaaway, ikunin ka. But the Lord assures you, mahal na mahal ka ng Diyos. God's love does not move with circumstances. It moves through circumstances. Yan na sabi ko, no? Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. The love of God is always on you. Palagi kang binabantayan, iniingatan, inaaruga ng Panginoon. His throne is not trembling. Hindi takot ang Diyos. Ang kanyang kaharian hindi takot sa mga bagyo, mga pangyayari sa buhay mo. No. Siya ay manatiling hari ng mga hari. Anong man mangyari, He is eternal. He is powerful. And His mercy is not running out. Ang awa, ang habag ng Diyos, hindi nawawala, hindi nauubos. Hallelujah. Palaging bago, araw-araw. Every morning is love. His mercy. Diba, sabi ng Bible? His love is always new. His mercy, His grace, unlimited. Unlimited grace. Hallelujah. Lumalangoy ka nga eh. Lumalangoy ka nga sa pag-asa, sa pagmamahal, sa biyaya ng Diyos. Amen. His grace is greater than your sin. Wow. His mercy, ang kanyang habag, ang kanyang awa, mas malawak sa mga pangyayari sa buhay mo. Be assured it, believe it. No? His promise are not collapsing. Hindi natitinag, hindi natutumba. Ang kanyang mga pangako, totoong totoo. Yung alam mo lang ng isang verse, God will never leave me. Yun know, isang verse, I will never leave you nor forsake you. Pag alam mo lang yan, matibay ka na, kapatid. Hindi ka talaga magkukulaps. Sabi ng kilala ko, si Rinsky. Pakibasa niyo ng malakas. Pakibasa. Kung si Kristo ang iyong pundasyon, maring mauga ka, ngunit hindi ka magigiba. Kulang Brad ang chat ng Brad. Pakiayos, Brad. Maring maalog ka, kapatid. Alugin ka lang. Pero hindi ka maguguho.
Hindi ka magigiba. Hindi ka masisira. Ilonggo na lang. Ilonggo mo, Brad? Ano ilonggo niyan? No? Tandaan natin yan. No? Kung si Kristo ang imo pundasyon, hindi ka mauga sa ilonggo. Hindi ka mauga, pero hindi ka maguba. Parang rhyme, gusto mong rhyme, nagra-rhyme eh. Yung maganda yung nagra-rhyme ka eh. No? Ang maganda dyan, pwede ka ma-bend, but you will not be broken. Oh, hallelujah! Praise God! You will be bent, but not broken. Yung sabi pa nga, lubog basta hindi lunod. Pwede ba yon? Pwede kang malunod na hindi lubog. O lubog, hindi lunod. Hallelujah. Pwede kang malunod na hindi nalulubog. Pwede ba yon? Pwede? Pwede, no? Nalunod na hindi nalubog. Kasi pag nalubog ka, dido ka na nun, nalubog ka na eh. Nalunod ka lang. Nalubog ka lang, pero hindi ka nalunod. Ano bang pinakaiba nun? Ay, ilonggo na natin. Survive. Oh, survive. At least survive ka. Oh, may nakuha naman tayo na isang shipping, surviving. Oh, hallelujah. Yung mga tanda, mga fresh revelation yan eh. Dapat survive tayo. Sa kabila ng mga pangyayari, you are survived because of the grace of God. Malapit na ako matagtapos. Next, Brad. Ito, gusto maganda. Itong last na puntos natin. Live like a citizen of unshakable kingdom. No, mamuhay tayo sa kaharian na hindi natitinag, hindi nauuga. Mamuhay ka ba? Ang mindset mo. Ang maganda to sa Hebrews eh. Sabi ng Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Talagang nakatingin ka, nakapokus ka. Nalala ko nung high school ako eh. Nung bago ako ma-born again, ang mga notebook ko, puno ng Jesus, puro Jesus. Sinusulat ko talagang pangalan ni Jesus. Kasi naghahanap ako, sino ba si Jesus? Ano ba si Jesus? Ano ba pinagkaiba nito? No? Kaya isipin mo, mag-isip ka kahit sa gabi, mag-isip ka lang patungkol kay Jesus. I-mention mo lang ang pangalan ni Jesus. Maramdaman mo may kapangyarihan talaga eh. Kaya binabangungot ka eh. Di ba? Minsan binabangungot ka eh, mention mo lang pangalan in Jesus name. Na ano ka eh. Kaya grabe to kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. No? Kaya hindi nga sabihin mo, Jesus. May ano eh, may restoration, may deliverance eh. No? Sa pangalan ni Jesus. Kaya, I encourage you mga kapatid, no? Sabi ng Philippians, our citizenship is in heaven. Tayo ano lang dito eh, mga bakasyonista lang tayo sa mundong ito. Amen? Kaya sabi ko, do not attach so much sa mga material na bagay ba? Yung priority mo, kamusta? Ang attachment mo, kamusta? No? Minsan, ang attachment natin malalim masyado sa mga material. Nagasgasan na sa akin, nagwawala ka na eh. Sabi ko, kung nawala yan, di palitan. Mga bagay na relax, cool. May mga nasira, may mga nawala, wag magwala. No? Hindi may mga kunting bagay na nabasag ang platos, sipain mo ng anak mo eh. Ibaso lang yan eh. No? May mga pangyayari sa bahay, may mga simpleng bagay-bagay sa mundong ito. Nabasag lang ang plato, ano man, nagmura ka na. Relax. Control yourself. Bagay lang yan. Kumbaga, pera lang yan. O material lang yan. Huwag mo sirain ang mga bagay-bagay, ang relationship mo sa kapwa mo dahil lang sa isang portion. Nagkamali siya, sinisira mo na agad, sinumpa mo na siya agad. Hindi ganon. Ay yung mga tamang Kristiyano, relax, cool. No?
May mga pangyayari sa buhay natin, huwag mo agad magmura. Huwag agad magalit. Huwag agad mawala ang temper ba? Yung pasensya nawawala agad, doon mo matatagpuan yan eh. Kung talagang lumalim na sa Diyos, ano lang yan eh, simple lang. Kung may nawala, di nawala. Kung nasira, di nasira. Huwag mo sirain ang relationship mo dahil sa may mga nasirang bagay. Diba? Mas malagang relationship sa mga bagay-bagay. Dahil talagang ano lang tayo dito. Dumaan lang. Itong isang illustration pa, di ba? Nung si Pedro, sila mga disciples, sumakay sa boat, nag-alon, nagwala sila, nagpanic sila. Si Jesus natutulog habang bumabagyo. No? Yung may mga bagyo sa buhay natin, ang Panginoon hindi aalis sa kanyang trono. Nandoon ang Panginoon nakatingin sa atin. No? You belong to a kingdom that does not crumble. The world may panic, but kingdom people bring peace. Yung sinasabi ko kanina, no? Ang mundo nagpapanik, but ikaw, ang antas ng iyong pananampalataya, si Kristo, dapat huwag kang magpanik, relax ka lang. No? The Lord is in control of everything. No? Kung may pinahiram siya na wala man, example, asawa mo, anak mo, magpasalamat ka pa rin. Kung magulang mo, kung nauna thank you Lord, pinahiram mo siya. Ako naintindihan ko mga namatayan dahil namatayan ako eh. Lord, salamat, pinahiram mo kami ng ilang buwan na bata. Praise God. Ganon din sa mga pamilya natin. Yung positive side tingnan mo, example na wala ang ano mo, yung mahal na mahal mo sa buhay, 30 years old, di pasalamat ka na. At least pinahiram ka ng 30 years na kasama mo siya. Pwede bang ganon? Dapat ganon ang mindset natin eh. Para yung attachment mo, hindi masyado mabigat. Ang paniniwala mo, Lord, ikaw po ang may control. Sumasakay pa ako sa barko. Handa na ako, malunod man, kasi may dumadaan ako sa Baguio eh. Mga 1 week kami na binagyo. Handa na ang buhay ko. No? Naka-mindset ka na ba? Lord, salamat na ikaw po ang may hawak ng pamilya ko. Hindi po ako may control. Magpadala ka lang ng allotment, pero hindi po ikaw. Ang Diyos talagang may-ari niyan. Pinahiram lang lahat sa atin. Ang negosyo natin, hiniram lang natin, ang ating sasakyan, ang ating mga anak, hiram lang po, pinahiram lang ng Diyos sa atin. Kung nawala yan, salamat Lord. Tulad sa amin, nakahiram kami doon sa squatter, nakatira kami doon, 20 years na. Kung mawala, salamat. Pinahiram kami ng gobyerno. Hindi ba nagwawala eh. Dapat ganun ang mindset natin mga Kristiyano ba? No? Ready, be ready, and prepared. Don't reflect the chaos, reflect Christ, the calms in every storm. Amen? Yan ang reflection natin sa buhay. Kaya dapat mga Kristiyano, be at peace, be relax. Hindi yung kasama mga Kristiyano, panic na panic. Relax lang. Katulad kay Rinsky, relax na relax ang buhay. No? Amen? Nakita niyo ba ako relax, nagpapanik? Wala. Relax lang. Kasi dadaanan tayo dito eh. Pakapi nga ako, kahit anong kabisi sa negosyo, kahit anong pressure sa negosyo, relax. Ang buhay, relax. No? Hindi mo ubos ang trabaho sa bahay, hindi naubos ang negosyo, hindi naubos ang pagkikita ng hanap buhay, hindi naubos. Ang pagpapayaman, hindi mo ma-reach yan. Relax. Sabihin mo sa katabi mo, relax. Pag mag-driving, relax. Hindi yung mag-drive, hindi naubos ang daan, ang highway, hindi naubos ang inleaks. Makakarating ka rin sa Cabiao. Ha? Si Mark ang sinasabihan namin yan eh, relax, Mark. Makakarating ka rin. Pag ako nag-drive, ako din pagsabihan, relax. Minsan kasi, salitang taing-taing na ba makarating? Pagdating din, uupo lang din at magchika-chika. Di doon sa sakyan, mag-enjoy ka na. Ganon din ang buhay natin. Enjoy the life. Mga pinahiram sa atin ng Diyos, enjoy natin. No? Wala pang lindol, huwag ka mag-alala. Basta at least may bigas ka dyan at may asin, may tubig. Amen? Hallelujah! Itong conclusion natin, basahin natin ng malakas.
When God allows shaking, He is not trying to destroy us. He is helping us discovering what truly trust. He shake what is temporary so that our lives can be anchored in what is eternal. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalain ng buwan. Pwede na tayong tumayo.
sa dakong